Sabi niya, sandali lang to. Pero bakit isang dekada na ang lumipas at wala pa ring uwi? Paano kung ang pag-uwi ay hindi pangarap kundi takot? Let me tell you a story of an OFW. Noong una malinaw ang plano, 2 years lang, ipon konti, tulong sa pamilya, tapos uwi na. Pero mabilis lang ang oras sa abroad. Isang kontrata, isa pang extension hanggang sa biglang napansin niya. 10 taon na pala ang nakalipas, hindi dahil ayaw niyang umuwi, kundi dahil tuwing naiisip niya ang dating buhay sa probinsya, iisa ang tanong na bumabalik. Paano kung bumalik ako tapos wala pa rin? Sa abroad, natuto siyang mag-isip ng iba. Hindi lang trabaho para sa padala, kundi para sa pag-grow more. Natuto siyang mag-ipon ng skills, hindi lang pera. Natuto siyang mag-isip ng long term, hindi lang next remittance. Habang lumalaki ang pangangailangan ng pamilya, lumalaki rin ang pangarap niya para sa sarili. At doon siya naipit sa pagitan ng responsibilidad at ambisyon. Actually, hindi siya naiwan. Nag-evolve siya. At ang problema, hindi na niya kayang bumalik sa buhay na wala siyang direksyon, nang wala siyang sistema, at nang walang pinanghahawakang goals. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin siya sa abroad. Hindi dahil nakakalimot siya sa lugar na kinagisnan, kundi dahil ayaw niyang umuwi na pareho lang ang kwento ng dating buhay niya. Pinili niyang ma-stuck pansamantala para hindi ma-stuck panghabang buhay at balang araw kapag umuwi siya, hindi na siya yung OFW na umalis lang. Siya yung tao na pinili ang growth kahit masakit, kahit matagal, kahit hindi naiintindihan ng lahat. At minsan, ang tunay na tapang ay hindi ang pag-uwi agad-agad, kundi ang paninindigan sa pangarap bago umuwi para sa mahal niya sa buhay. At yan ang kababayan ko dito sa abroad.